Why wouldn't I? He's responsible though, and matured enough to become a father, but I immediately shut the TV off and threw the remote control in anger. Bullshit. Shit talaga. Naisip man lang ba niyang posibleng nanonood ako ngayon? Shit. I fucking understand her for saying that she don't have any plans on introducing me to my son. Kinalimutan niya na ako, naiintindihan ko. It's actually because of me. Pero mas nananaig pa rin ang galit ko nang sabihin nito nga hayaan niyang ligawan siya ng lalaking yon. What the fuck? She's married for Pete's sake. And I'm just here, secretly chopping that bullshit guy inside my mind for flirting with my wife. Dahil sa natuklasan kong yon, naghanap ka agad ako ng paraan upang makita kong anak ko. O di kaya makausap ko si Althea. That day when I saw her going out with her friends, nagkataong inimbitahan din ako ng mga kaklase ko noong high school sa isang restaurant kung saan sila tumuloy. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya, lalo na noong mahuli niya ako. Tila ba iyon ay kauna-unahang beses na nagtagpo ang mga mata namin. But damn, I'm still jealous with that guy beside her. Pagkatapos ng araw na yun, palagi ko siyang sinusundan. Doon ko lang nadiskubreng nakatira pala siya sa isang condominium. Buong akala ko'y nagpatayo sila ng bahay rito dahil umalis sila ng pamilya niya sa probinsya. Don't fucking touch me! Damn, I missed her. Namimiss ko na mga araw na nakakayakap ko pa siya kahit kailan ko gusto. But the heck? Hearing her cursing again. May anak na kami ngunit nagmumura pa rin siya. Paano na lang kapag narinig iyon ng anak namin? Just wow! Coming from a famous TV anchor? I tried to be nice, but I guess I failed. Mas lalo lamang sumama ang tingin nito sa akin. And that's the very first time in almost 5 years seeing her again that close. Ihingi sana ako ng tawad sa kanya. Ngunit na maalala ko kung paano siya ngumiti at sinabing hahayaan niyang ligawan siya ng lalaking katrabaho niya, hindi ko maiwasang magalit. I should have said sorry to her, but my damn pride was just too high. Nasigawan ko siya at talagang nainsulto ko pa siya, kaya mas lalo lang lumaki ang kanyang galit sa akin. I'm not mad at her. I'm jealous. Nagsiselos ako at nagtatampo ako. Aminado akong napakaisip bata ko pa rin. I should be the one to say sorry. Ako dapat yung sumusuyo sa kanya at humingi ng tawad. Ngunit heto't nagpadala na naman ako sa galit ko. Never will I let you see my son. Shit lang. Meron pa bang mas ikakasakit sa mga katagang yun? Yun ang unang beses na makita ko ang asawa kong sobrang galit sa akin. Kilala ko na siya noon bilang isang palaban na babae. Pero habang tumatagal ang relasyon namin ay nagiging malambing na siya at naging maalaga. Lalo na noong ikinasal kami. I had never seen her like that before. Kaya siguro ganun na lang kasakit sa parte ko ang ginawa niya. Pinag-iisipan ko na naman siya ng masama. Not until that day came. When I once volunteered to fetch my son at his school. Nagkataon namang kakarating lang ni Althea. Susunduin ang anak namin upang kaming nagtagpo ulit. Kambal ang anak ko? But you don't deserve them. A father like you doesn't deserve my daughter. Ikinakahiya kita. I know I don't deserve them. Napaka-irresponsable kong ama. She handed me a book and so I took them and read what was written there. Bigla na lamang nanlaki ang mga mata ko nang mabasa kong nakasulat. Inangat ko ang paningin ko at nang makita ko siya, mapait itong ngumiti. You mean... Yes, you're right. My daughter has a disability. But she preceded me. Doon na lamang ako nang hina. Tila ba'y may kung anong pumiga sa puso ko at nahirapan ako sa paghinga. Sobrang sakit. Pero wala na yatang masasakit pa nang makita ko na ang anak ko. At tahimik na tumatakbo sa akin at niyakap ang hita ko. She can't hear nor talk. My daughter can't hear and talk. Damn. And that's all because of me. Nagdaan ng mga araw ay palagi kong binibisita ang mga anak ko sa kanilang bahay. Of course, nanay let me do that. They all let me. Pero hindi tulad noon, ramdam ko ang malamig na trato nila sa akin. Iniiwasan nilang magtagal sa isang lugar kasama ako. Pwede na lang kung may hinihingi ang kambal. I ask for their forgiveness. And promise to do everything for my children. Wala man akong natanggap na kahit anong sagot, pero ipagpapatuloy ko pa rin. Kailangan kong kapalan ng mukha ko. Kailangan kong ngumiti kahit na alam kong naiirita na sila sa presensya ko. Ngunit pinipilit ko na lang itago dahil sa mga anak ko. No,
Nandito sila sa condo unit ko. Papalabas pa lang ako ng kwarto upang sana'y sundan si Althea nang marinig ko siyang nagsalita sa kusina. Hindi pa magaling ang pilay mo kaya hindi ka pa pwedeng pumunta rito. Tahimik akong nagtungo sa kusina. Kahit na, don't worry, next week pwede ka namang pumasok ulit sa trabaho. So pwede ka nang dumaan dito. Wait, who is that? I heard her giggled. Next week nga, don't worry. Sorry sa istorbo, James. I stopped when I heard her say a guy's name. Bye. James? Once I heard my son talking to nanay and said that name. Yan ba ang lalaking palagi kong nakikitang kasama ni Althea sa tuwing lumalabas siya? Napansin ko ang dahan-dahan itong pag-ikot paharap sa akin. Nanlaki mga mata nito nang makita akong nakatayo at matamang nakatitig sa kanya. Who's that? Halos pabulong kong tanong. Labag sa loob kong tanungin siya tungkol sa lalaking yun dahil natatakot ako sa magiging sagot niya. It's none of your business. Walang ganang wika nito at akmang lalampasan ako ngunit mabilis ko itong hinarangan. You're talking about the twins. What's with that? Bakit pwede na siyang dumaan dito? Who's that? Again, it's none of your business, Mr. Valiente. Might as well move out of my way. My kids might have been waiting for me. Anak niya. Great. I suddenly felt a pang of pain hit my chest. Our kids, Mrs. Valiente. Don't worry, I'll already excuse ourselves. Now answer me, who's that guy who called you? I corrected it. Nakita akong pamimilog ng mga mata nito nang marinig ang sinabi ko. What the heck are you talking about? She blurted. Wala sa sariling napangisi ako na mapansin ang pagkailang sa mukha niya. Pero mukhang mas nainis ko lang ata siya. You heard it right. I want you to answer my question before I let you go inside the room. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Umalis ka na sa dadaanan ko at nang mapuntahan ko ng mga anak ko. I told you, anak natin. I corrected it again. I don't care. Inis nitong singhal. Akmang lilipat ito sa kabilang gilid ko upang makadaan, ngunit kaagad akong kumilos at hinarangan ulit siya na mas lalo lang niyang ikinainis. Ano bang problema mo? Napansin ko ang pamumula ng mga pisngi niya. Hudyat ng kanyang galit na nararamdaman. Problema ko? Gusto kong malaman kung sinong lalaking yun na tumawag sa'yo. Siya ba yung palagi mong kasama? Sino ka ba para sagutin ko? I'm your husband, and I have the right to ask you who's that guy is. And with that, her eyes widened, and her lips slightly parted. Ano? She muttered. Asawa mo ko. You're my wife and I'm your husband. Enough! But she cuts me off. Don't you ever dare fool me again, Valiente. I won't believe you. Of course, I'm the fucking one who worked for that fucking paper. Kaya hindi mo ako maluloko. Nakita kong mumunting mga luha na nasa sulok ng kanyang mga mata. Pinagsisisihan ko tuloy ang ginawa ko. Dahan-dahan kong inaangat ang mga kamay ko upang sana'y hawakan ang kanyang kamay. Ngunit kaagad niya akong napansin at mabilis na lumihis. Believe me, I didn't sign the annulment papers you sent to me. Hindi ko pala kaya. Ayaw kong mabura ang kasal natin, Althea. I know she spent all her money just to invalidate our marriage. Pero wala akong pakialam. I love her. At babawi ako sa mga kasalanang nagawa ko sa kanila ng mga anak namin. Hindi ko kayang maghiwalay kami. Ayaw ko. How dare you? How could you say that you're still married to me when in fact you already married your mistress? Hindi makapaniwala na singhal nito. What? No. Hindi ko kailanman naisipang magpakasal sa iba. Siya lang ang babaeng minahal at mamahalin ko. No, hindi ako nagpakasal sa iba, Althea. Aminado ako nagpakagago ko. Wala akong tinupad maski isa sa pinangako ko. Nagdala ako ng babae sa mismong pamamahay natin, but believe me, I didn't commit myself to anyone else, but only you. Kasabay ng pagtatapos ko sa pagsasalita ay ang pagtulo ng isang butil ng luha sa mata ko. Wala akong pakialam kung ano man ang isipin niya. Luluhod ako sa harapan niya. Iiyak ako. Nagbabaka sakaling pinaniniwalaan niya ako. Ngunit nagkamali ako. Bigla na lamang naglaho ang galit at lungkot sa mga mata nito. I don't need your explanations. Hindi na mababago ng mga salitang yan ng sakit at pagdurusang ipinaranas mo sa akin. Wala akong mabasang kahit na anong emosyon sa mga mata nito. I love you, Althea. You loved me. Have you forgotten how you slapped me with that bullshit? Of course, I remember how foolish I am for saying that shit to her. I regret it. Hindi kailanman namatay ang pagmamahal ko sa kanya.
Masyado lang akong nakontrol nitong pesteng utak at tenga kong ito. No, I'm sorry. Nagkamali ako. Sobrang laki ng kasalanan ko sa inyo ng mga anak natin. But she didn't listen. Maya-maya pa hinataranta ang buong sistema ko. Nang mapagtanto kong nalampasan na pala ako nito, I watched her back as she walked away from me. I never stopped loving you, Althea. I never did. Yun lang ata ang kaisa-isang bagay na hindi ko kayang gawin. I will never stop loving you, Althea. May kung anong sumipa sa puso ko nang marinig ko ang mga katagang yun galing mismo sa kanya. Damn, those were the exact words that I wanted to hear from him back then. Those words. Pero wala. Mas pinili niyang saktan ako at iwan. Sobrang sakit niyon. A tear escaped from my eye. Mabuti na lamang at nakatalikod ako rito at hindi niya ako makikitang lumuluha. Pakiramdam ko'y paulit-ulit na pinipiga ang puso ko na nahihirapan na akong huminga ng normal. Minsan ko pang pinanalangin sabihin niya ang mga yon sa akin noon. Akala ko'y ako bilang asawang nagkulang, ngunit hindi pala. Hindi ako nagkulang, siya ang hindi marunong makontento. Natatakot na ako magtiwala ulit, lalong-lalo na sa kanya. Ganoon kalaki ang naging epekto ng ginawa niya sa akin noon. I almost lost my children. No, not just them, us. We almost died from the time he decided to leave us inside that room. Napakawalang awa niya. Palihim akong napailing sa mga naisip ko at mabilis na pinunasan ng luhang kumawala sa aking mata bago ako nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kwarto. Babies, I called as I silently closed the door. Nakita kong lumingon sa akin si Matt at ngumiti. Hindi ako napansin ni Feli dahil abala ito sa bagay na hawak niya. Dali-dali akong lumapit sa kanila at sabay ko silang ikinulong sa mga bisig ko. Mami, ang tagal niyo po, I heard my son complain. Natawa na lamang ako. I'm sorry anak, tumawag kasi si Tito James niyo. Wow, Tito James? Can you call him again for us, Mommy? Please? I giggled. Tito's busy mga anak. Tumawag lang siya because you attempted to call him while I'm sleeping kanina. Am I right? Sinabayan ko ng mga kilos sa aking kamay at nang maintindihan ng prinsesa namin ang pinag-uusapan namin ng kuya niya. Nakangiting pinaningkitan ko ng mga mata ang mga anak ko. Nakakatawa lang dahil ang cute nila. Pareho silang nakatingin sa akin habang namimilog ang kanilang mga mata. Oh, sorry po, Mommy. We just wanted to call Daddy but we saw Tito James' name instead. So we clicked the call po. Hindi naman po kami nakarinig ng boses niya po. Pagsusumbong ng anak ko. Marahan kong hinaplos ang pisngi ng anak ko. It's alright, baby. But next time, make sure to ask for my permission first, okay? They both nodded. Later on, I felt my daughter's small hands on my right arm and shook it. I looked at her and held her floppy pinkish cheek. I'm so happy today. Sumilay ang ngiti sa mga labi ko nang makita ang napakalaking ngisi ng prinsesa namin. Ilang saglit pa'y kinulbit ito ng kambal niya kaya agad niya itong binalingan. Are you happy because Daddy came here? My son asked. Feli just nodded her head. It's pretty obvious though. Nakakapanibago para sa kanilang makasama ang kanilang ama. Kahit nalabag sa loob ko ang ideyang gusto nila na palaging kasama ang ama nila, hahayaan ko na lamang. Kung iyon ay nakakapagpasaya sa mga anak ko. Besides, he is still their father. Nangako siyang babawi siya sa mga anak ko, kaya hahayaan ko siya. Pwera na lang kung bibiguin niya na naman ang pinapangako niya. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga. I'm just watching my babies as they are silently communicating with each other. Later on to my disappointment, I heard the sound of the room's door opening. Kahit na nasa likuran ko lang ang pintuan, kilala ko pa rin kung sino ang taong pumasok. Nakita ko ang pandiliwanag ng mga mata ng mga anak ko nang lingunin nila ang likuran ko. Daddy! Shouted Matthew. And they hurriedly stood up and ran towards their father. Was it successful po? Nailabas niyo na po ba si Puppy, Daddy? My son asked. Narinig kong paghagik-hik ng kambal nito. Ano raw? So akala ng mga anak ko ay naglalabas lang siya ng dumi? What a childish excuse. Ano pa bang aasahan ko galing kay Lucas? Yes, anak. Success si Daddy. Masigla nitong wika. Ngunit halata pa rin ang pagkadismaya sa tono nito. Hinintay ka po namin ni na Mami rito. And, oh Daddy, did you know that Tito James called Mommy? Madiin akong napapikit rito nang marinig kong anak kong nagsalita. Who's that, baby? He is Mommy's friend in her work.
Tito James is so kind and cool, Daddy. He took pictures and he has a big camera and he holds it like this. Hindi ko na nagawa pang tapunan ng tingin ng anak ko. Ngunit alam kong ginagaya niyang bawat galaw ni James habang kumukuha ng litrato. Narinig kong mahinang pagtawa ng ama nila. Alright, but do you know what Daddy does also? What po? Like this. And he created a sound using his mouth. Oh, a computer! A computer! My son yelled in excitement. I heard him giggle. Ang talino naman ng anak ko. O si Princess naman. Tahimik lang sila roon, hanggang sa mapuno ulit ng tawanan nila ang buong kwarto. Damn, nakalimutan ba nilang nandito pa ako? I pursed my lips before I stood up and tapped my pajama. Mga anak, it's getting dark na. It's already 6 and you need to eat for your dinner. I announced as I turned my back to face them. Doon ko lang nahuling nakatitig palang lalaking yun sa akin. Hindi ko na lamang ito pinansin. Kung wari ay hindi ako naapektuhan sa presensya at mga pinagsasabi nito kanina. Shit talaga siya. Sige po ma'am, I'm gonna help you po in cooking dishes. My son volunteered himself. Of course, our princess must just sit on the table and watch us. Marahan kong ginulong malagong buhok ng anak ko. Okay baby, pero iinitin lang natin yung ulam nating chop suey kanina, alright? You have your fried chicken naman, di ba? Napaawang naman ang mga labi ng anak ko nang bigla niyang maalala ang pasalubong ng kanilang ama kanina. Yes! Fried chicken! My son bubbled and clapped his hands. Let's go na. Labas na tayo mga anak, I announced. Matthew just nodded his head and held his twin's right hand. Daddy, Mommy, una na po kami. We're hungry na po eh. My son excused. I saw Feli waving her hand on him before going out of the room with his kuya. Parang noon lang sa akin lang sila nagpapaalam na umalis ng kwarto. Ngayon heto at may kahati na ako. Nagsiselos ako. Ako nang mag-iinit ng uulamin nyo. I heard him talk. Ang lalim ng boses niya. Mas lumalim pa ata ngayon kaya gano'n na rin sigurong naging reaksyon ng katawan ko. No need. Kaya ko na. Tipid kong sabi. Mabilis akong lumabas ng kwarto at iniwan siya roon upang sundan ng mga anak ko sa kusina. Naabutan ko silang parehong nakaupo sa upuan kaharap ang malapad na lamesa. Hindi ko na pinatulong si Matthew at pinaupo ko na lang siya kasama ang kambal niya. Habang hinihintay ang pagkulo ng ulam ay kumuha ako ng mga plato at mga kubyertos na gagamitin namin. Mommy, why are there only 3 plates? My son asked. Of course, you, princess, and me, anak, I answered. How about daddy po? I stopped when my son mentioned that word again. Daddy, daddy na naman. Palagi na lang siyang bukang bibig ng mga anak ko. Nagsiselos ako? Oo. Pero mas malaki sa parte kong pagkainis sa lalaking yun. Ang daya. Hindi man lang siya nahirapan sa mga anak ko. I forced a smile. Sure baby, I'll go get one for him. Pagkatapos kong magsalita ay sakto namang nakita kong isang matangkad na imahe na kararating lang dito sa loob ng kusina. Nang tingnan ko ito ay nakapumulsa pa ito habang nakangiting nakatingin sa direksyon namin. Daddy! Hindi na ako nag-abala pang tingnan ito at mabilis na tumalikod upang kumuha ng plato dahil iyon ang gusto ng mga anak ko. Bumalik ako sa lamesa at walang tingin-tingin nilagay iyon sa isang bakanting pwesto na malayo sa akin at malayo sa mga anak ko. Oo, doon ko siya inilagay. Mabuti na lamang at hindi na nagtanong at nagreklamo ang anak kong si Matthew sa ginawa kong yon. Thank you, Althea. Narinig ko itong nagsalita. Hindi ko na lamang ito pinansin. At kunwari ay nagmamadali na nagtungo sa kumukulo pang chop suey. Sarap niya namang tapunan ito. Sayang, kumukulo pa oh. Ang galing niyang umarte sa harap ng mga anak ko. Hanga ako sa taglay niyang yon. Alam ko namang nagpapakitang tao lang ito. At nang mas mapalapit ang loob ng mga anak ko sa kanya, kaya siguro hindi na siya nahihirapang kunin ang loob ng mga anak ko. Sa oras ng unang pagkikita nila, oh well, ako nga niloko niya ng 7 taon. Ang mas masahol pa roon ay nadamay pa ang pamilya ko. They all admire him for accepting us. Me, despite our differences in life. Akala ko ay iba siya sa kanila. Pero hindi namin alam. Pasikreto pala niya kaming dinuduraan. Ang kapal ng muka. Hindi ko alam kung bakit pinagpipilitan niya pa ang kanyang sarili sa akin. At inaya niya pa akong pakasalan kung pinandidirihan niya na lang naman pala ang klase ng pamumuhay namin. Here's the chop suey babies. Now start eating para makatulog na kayo ng maaga. Lalagyan ko na sana ng kanin ng mga plato nila.
Ngunit laking gulat ko nang makitang meron na palang laman yon. May mga tig-iisang fried chicken din doon. Kaya paniguradong ang lalaking yun ang gumawa nito.